Halos paliparin ni Conrad ang minamanehong kotse. Tumawag sa kanya si Kali. Nasa bahay raw si Olga at nanggugulo ang mga ito. Si Mira kaagad ang naisipan niya. Hanggang kailan ba titigil si Olga sa panggugulo sa kanila? 5 years. And Olga was the same little brat who still thought that the world revolves around her. Lakad-takbo ang ginawa niya nang makaibos siya ng kotse. Tumatagaktak ang sapatos niya habang papasok sa loob. "Kuya?" Si Kali naman ang sumalubong sa kanya. Sumugod ka agad ito ng yakap sa kanya. Sa kabila ng pag-alala, nakadamas siya ng kudlit na tuwa sa kanyang puso. Si Kali na ang anaunang yumapos sa kanya. "Where's my wife, Kali?" "Nasa loob ng kwarto ni Lolo." "Nandoon din si Jacob. Si tita ay umalis a few minutes ago." Magkasama nilang tinungo ang silid ng Lolo Alvaro nila, pero wala roon ang asawa niya. Nabuhayan ng takot ang kanyang dibdib. Paano kung umalis ito? Hindi na niya nagawang humalik pa sa pisngi ng natutulog na si Jacob. Napaatras siya at mabilis na lumabas ng silid. Tumatagaktak ang takong ng sapatos niya sa sahig na marmol. Mabibigat ang bawat hampak niya. Simbigat ng puso niya. Una niyang tinalunton ang silid nila. The bed was made of. Walang sinyalis na ginamit iyon. Oh my God! Lumubo ang takot niya. Lumabas siya ng silid at bumaba ng hagdanan. Nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang katawan. He was nervous as hell. Tila bumabalik ang araw na iyon. Ang araw na nagising siyang si Miraya na pala ang hinahanap niya. At ng araw na iyon, pinuno ng pinungkirot ang dibdib niya habang lumilinaw sa kanya na iniwan na siya ng asawa. "Kuya, just relax. Nasa garden lang si ate." Hindi na niya nagawang sagutin pa si Kali. Halos inilang hakbang niya lang ang natitirang baitang. Hanggang sa hindi na niya ito nakikita at nayayakap. Then finally, nakita niya ang pamilyar na babae. Parang may nanulas na malaking balakid sa kanyang dibdib nang matanaw ang asawa niya na nakaupo sa bench sa gitna ng hardin. Tinatanaw pa lang niya ang asawa niya. Tila binubugbog na ang puso niya sa magkahalong emosyon. Naroon din ang kagustuhan na hayaang namnamin nito ang katahimikan sa paligid. Naging napakabagal niyon. Humahakbang siyang hindi inaalis ang paningin sa asawa niya. Papalapit ng papalapit. Isa-isa namang nabubuhay ang mga tanong sa kanyang isipan. Paano kung naimpluwensyahan ni Olga ang isip nito? Paano kung magdesisyon si Mira na iwanan siya? Ang buhay na wala ang kanyang asawa ay napakalungkot. Pinuno na naman ng pinungkirot ang dibdib niya at tila nasasakal ang puso niya. Lumingon naman si Mira sa gawin niya. She wasn't exactly smiling but her expression ay nalulumbay siya. Wala siya makitang galit, pero paano kung iba ang lalabas sa bibig nito? Naging dahan-dahan ang pagkakbang niya papalapit sa asawa. "Babe." Nag-squat siya sa harapan nito upang maglapit ang mga mukha nila. Nakatingala siya sa asawa at ang mga kamay ay nakahawak sa tuhod nito. "Nag-aalala ako sa iyo." Ang unang salita niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Laking pasasalamat niya at hindi ito nag-iwas ng kamay. "Anong sinabi niya sa iyo?" Nagwawala ang puso niyang hinihintay ang sagot nito. Nanatili siyang tahimik na hindi masakit ang sasabihin nito. "Mira." Nanginginig ang boses niya. Ang hirap tanggapin na negatibo ang maririnig niya mula sa asawa. Kasi simula pa lang nila. All of a sudden, lumipad ang mga braso ng asawa niya at yumakap sa kanya na mahigpit. "I love you." Halos hindi na siya makahinga sa sobrang tuwa nang marinig ang sinabi nito. Sumubsob siya sa balikat nito. Akala ko
Hindi ako aalis sa tabi mo. Kung yan ang pinag-aalala mo, mahal kita, Conrad. Mahal na mahal. At may tiwala ako sa iyo at sa pagmamahal mo. Ang iwanan ka, yun ang pinakahuling iniisip ko. Humigpit pa ang yakap nito. Ang daming nasayang na panahon. Hindi ko hahayaang masira lang iyon ng dahil sa ibang tao. Lumuwag naman ang yakap ni Mira sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Gustong-gusto na niyang hulihin ang kamay nito at pupugin ng halik. Mag-asawa tayo. Magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok. Bumaba ang mukha ng asawa niya. Ikinulong niya sa magkabilang mga palad ang mukha nito at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Hinalikan niya ito ng mariin. Tipo ng halik na nagpaparamdam ng lubos na pagmamahal. Halik na hindi nang aangkin. Nagpapadama lang. Naglapat ang mga noo nila at parehong haplos ng mga pisngi habang nakapikit ang mga mata. Let's get married again. I know we, Conrad. I can wait for another week. Let's get married in an instant. We don't need expensive gowns and suit for not piece or jewelry. Just you and I, babe. Naluluha ang asawa niya habang kagat ang ibabang labi nito. Sa bugso ng damdamin, ay muli itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Habang panay ang palitan nila ng mga salita ng pagmamahal. Punta na tayo ng Bulacan, Conrad. Ngayon na. Napaka-perpekto para sa araw ng kanilang kasal. Walang anumang pagbabadyang uulan. Parang ang lahat sa paligid ay nakikiisa sa mga puso nila ni Miraya. Ang malawak na sunflower field ay nagmistulang malawak na paraiso. Bawat bulaklak yata ay namumukadkad at nakangiti habang sumasabay sa mabining hampas ng hangin. Nagawang ihanda ng organizer at ng ina niya ang lugar na ito. Napabuga ng hangin si Conrad. Paraan iyon upang pagaanin ang tila naninikip na kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang pagsilip sa dulo ng aisles. Ilang segundo lang, lilitaw na ang asawa at maglalakad papalapit sa kanya. Ladies and gentlemen, the lovely bride. Finally, nagsitayuan ang lahat. Parang isang kumpas sa entrada ng wedding venue. Nakatutok ang paningin ng mga ito. Behind that curtain ay ang asawa niya. Dahan-dahang nahawi ang tabing at nalantad. Sa kanyang mga mata ang magandang asawa. Parang sasabog ang dibdib niya habang hindi inaalisan ng titig ang babaeng mahal na mahal niya. Anuman ang suot nito ay napakaganda. Walang makakahigit pa. Nanay, so beautiful. Nakangiting wika sa kanya ng kanyang anak. Ang cute nitong tingnan sa tuxedo nito. Kamatch ng suot niya. She had the right life in the sunflower bouquet. Ang kabilang kamay naman ay nakahawak naman sa braso ng nanay niya, na sa ngayon ay hindi maawat ang kasiyahan sa mukha nito. Parang mas magulang pa ito ni Miraya kaysa sa kanya. Isinasayaw na malamyos na hangin ang laylay ng damit ng suot ng asawa. Natatawang napangiti ito nang sa pakiwari nito ay lililis iyon. Lumawak pa ang ngiti nito habang mahigpit na hinahawakan ang flower wreath na nasa dulo sa takot na malaglag. His wife is a goddess. Relax. Bulong naman ni Jason sa kanya habang tinatapik siya sa balikat. Ito ang best man niya, ang gago. Maaga pang dumating sa farm. You look funny. May nakakalukong ngiti sa mukha ng kaibigan. Ang pinsan man ay nakangiting nakatitig sa kanya. Alam niya, magiging source ng kantsawan ang mga ito sa aktuasyon niya sa ngayon habang nagkakasulsulan sila ng mga ito.
Just wait. Kapag ikaw naman ang napana ni Cupido. Sa paligid ay may umaalingaw-ngaw na blamnews na wedding song. Pero hindi niya maunawaan ang lyrics nito. Ang buong atensyon niya ay nasa asawa niya. Sa kalagitnaan ng paglalakad nito, ay bigla na lang huminto ang asawa niya. Halos mahigit naman niya ang kanyang hininga. Mabilis naman siya nagpanik. Ang mga naroroon man ay iba-iba ang naging reaksyon. Nakita niya kung paanong iginalaw ni Miraya ang ulo nito, na tila tinititigan ang paligid. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng sulok ng kanyang puso. Si Tatay Raul sana ang naghahatid ngayon kay Miraya patungo sa kanya. It was always a dream of any father to walk their daughters down the aisles. Tatay Raul lost the chance, kaya naman nangangako siya sa sarili na sa magiging mga anak nilang babae, ni Miraya, siya ang maghahatid sa mga ito sa altar. And like Lolo Alvaro, he will have a long life. Makikita pa niyang lumalaki ang magiging mga apo at apo sa tuhod nila ni Miraya in the future. But right now, kailangan munang muling maglakad ang asawa. Kita iyon sa ugat na gumigitiw sa kamay niya, na mahigpit na nakahawak sa sunflower bouquet. Gumagapang naman ang kaba sa kanyang dibdib. What if she realized that being with him was not worth it? Nasa punto na siya na tatakbuhin ito at hihilahin papalapit sa altar. Babe, mahina niyang sambit sa kawalan. Animo dinadala ng hangin ang mahinang bulong niya. Itinuon nito ang mga mata sa kanya. As always, laging sumisikdo ang dibdib niya kapag tinititigan siya ng ganito ng asawa. Noon pa man, mabibilang man sa mga daliri sa kamay ang mga pagkakataong nagkakasalubong ang mga titig nila. Sa tuwina, napupunlaan ng kakaibang kaba ang kanyang dibdib. Dahan-dahan na pangiti naman si Miraya. Para na siyang aatakihin sa puso. Hanggang sa nanatili lamang na nakatayo si Miraya. May nangingilid na luha sa mga mata nito. Kagaya niya. Bago niya tuluyang inabot ang kamay ni Miraya, hinanap muna ng mga mata niya si Hana. Sinamahan nito ang mag-ina niya sa mga oras na wala siya sa tabi ng mga ito. She became more than a sister to her. Never ever let go of her hand again. Ang huling bilin ni Hana sa kanya na mag-usap sila kanina. I promise, I won't. Ang binitawan niyang pangako rito. Hahawakan niya na mahigpit sa kamay ang asawa niya. Hinding-hindi na niya pakakawalan pa, kagaya ng ginawa niya sa ngayon. Nakaluhod na sila sa altar, pero hindi nagkakahiwalay ang mga kamay nila. The whole time na isinasagawa ang kasal nila, panay naman ang sulyap niya sa katabi. Hindi niya maalis ang asawa sa mga mata niya. His wife was too perfect para sa kanya. Tititigan pa lang ito, ay nagwawala na kaagad. Sa saya ang puso niya. Minsan kapag nakaupo ito sa hardin at tahimik itong tinatanaw mula sa malayo, bigla na lang itong lilingon at pipinta kaagad ang matamis na ngiti sa mukha nito. Walang patid. Gusto na kitang masolo sa kubok natin. Hindi niya napigil ang pataka ng halik ang exposed na makinis nitong balikat. Nagfi-flirt ka sa akin habang ikinakasal tayo? Wala ka ba talagang pinipiling lugar, mister? Lumapit ito sa kanya. Halos maduling na siya sa sobrang lapit ng mga mukha nila. Bumaba ang titig niya sa mga labi nito. I can make love to you anywhere. Siguro hindi pwede dito sa harap ng kasal natin, hindi ba? Pwede naman natin itong patapusin.
Pareho nilang nakalimutan kung nasaan sila. Parang kailangan na nating madaliin at may dalawang nilalang na ritong hindi mapakali at gusto nang dumiretso sa wedding night. Umugong naman ang tawanan. May habang buhay naman silang magsasama. At masayang masaya siya na mas piniling muli ni Miraya na manatili sa kanya. Pinili nitong ipagkatiwala ang buhay nito sa kanya. Kapag nakakakita na itong muli, pakakasalan niya ulit ito. Dito sa mismong lugar na ito, kahit ilang beses pa. Ang saya-saya ko. Hindi ko akalain na mangyayari to. Nanginginig ang boses na panimula niyang usal sa wedding vow. Bumabalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang mga kagaguhan niya. At muntik na itong mawala sa kanya. At nagpapasalamat siya. Para siyang gagong basta na lang naiiyak, natatawa. Inabutan naman siya ng panyo ni Jason. Humugot muna siya ng hangin bago nagpatuloy. What I really wanted to say is thank you. Kinagat niya ang ibabang labi. Napatingala siya sa langit. Kagabi lang ay mahabang wedding vow ang isinulat niya. Pero ang hirap pala. Thank you for choosing me despite all the odds. Parang nauubos na ang hangin sa dibdib niya. Kailangan pa niyang huminga muli bago mabuksan ang dibdib niya. I couldn't promise you the universe. Pero Mira, gagawin ko ang lahat. Ang lahat-lahat. Para maibigay sa iyo ang masaya at magandang pamilya. Ako ang magiging paningin mo sa madilim na mundo. I love you so much. May nginig ang boses niya. Nag-uumapaw ang matinding damdamin. Naramdaman niya ang pagagap ni Miraya na mahigpit sa palad niya. Tila sinasabing okay lang ang lahat. Hindi ko naman hinihiling ang buong mundo sa iyo, Conrad. Ikaw lang. Sapat na. My vow is simple. I will always choose you and hold on to you like this. Masuyo nitong pinisil ang kamay niya. Lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, I promise to keep on fighting for you and for us. Hanggang sa dulo, magsasama tayo. Walang iwanan. Mahal na mahal kita, Conrad. Ang daming nangyari. Ang dami nilang pinagdaanan. At maraming pagdadaanan pa. Yes. Sa dulo, hanggang dulo silang magkasama. Congratulations to the both of you. Walang katapusang pagbati mula sa mga piling bisitang imbitado sa okasyon. Overall, intimate ang naging reception ng kasal na sa mismong plantation na madalas nilang pasyalan ni Miraya noon. Idinaos ang kanilang kasal. Habang tinatanggap ang pagbati ng mga kamag-anak at guest, halos hindi mapaghiwalay ang mga kamay nila ng asawa. Gagawin niya kung ano ang kanyang pangako rito. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya bibitawan ang kamay nito. Mister, hindi ka ba napapagod sa kakahawak sa kamay ko? Hindi. He looked around. Ang ganda ng ayos. Ang panda nasa malapit ay sinadyang lagyan ng mga scented candles. Mamayang gabi, mas magmumukha itong kaaya-aya. Nagkakatuwaan pang ang kumuha ng pictures ang ilan sa mga guest doon. Most of all, hindi mapuknat ang ngiti sa labi ng mahal na mahal niyang asawa. Masaya ka ba? Kinabig niya ang ulo ng asawa pasandal sa balikat niya at hinalikan ang buhok nito. Contentment ang nakikita sa mukha nito. Kanina pa hindi nawawala ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Sobra. Anitong mas sumiksik sa kanya.
Gusto mo bang sumayaw tayo? Ngiti at tango lang ang sagot ng asawa. Inakay niya ito sa gitna ng bulwagan. Parang sundalong nahawi ang mga tao at tanging sila na lang ang naiwan. Nagsimula nilang sabayan ang malamyos na awitin. Marahan lang ang galaw nila. Habang nagsasayaw, paminsan-minsan napapako ang tingin niya sa anak nila. Napakalawak ng ngiti nito at kumakaway-kaway pa sa kanila. Bago magtapos ang taong ito, sisiguraduhin niyang makakahanap na sila ng donor na kamatch nito. Pagod ka na ba? No, Conrad. Napangiti naman siya. Mabuti naman. Marahan niyang itinaas ang baba nito at sinuyo ang maamong mukha nito. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Apart from dancing? Kinuha niya ang kamay nito at pinaikot ito sa harapan. Sumabog ang mahabang buhok sa ere, pati na rin ang laylayan ng damit nito. Ano? Mapaglarong tanong naman ito, nang hilahin niya ito papalapit sa kanya. Kinagat nito ang ibabang labi nito. Kaya naman. Ano ha? Tumingkayad pa ito at inilapit ang mukha sa kanya. Niloloko din naman siya nito. Alam na alam ng asawa na maikli ang pagtitimpi niya pagdating dito. Katunayan ay naging mas malakas ang kalampag ng puso niya. Tuluyan ang huminto sa pag-ugoy ang mga katawan nila. Buong pagsuyo at paghangang tinitigan niya ang magandang mukha nito. Can I kiss you? Aniyang may kaunting hinig sa boses. Then, why don't you? Paghahamon naman ito sa kanya. Walang babalang pinahid niya ang anumang pagitan sa pagitan ng mga mukha nila. Inangkin niya ang mga labi nito. Walang pagmamadali. Ang balak na magaang halik lang ay nauwi sa mapusok na halikan. Ganun rin naman ang ginagawa ni Miraya. Sinasabayan nito ang intensidad ng halik niya. Nagagawa niyang kalimutan kung nasaan sila kapag magkahinang na ang mga labi nila. Naputo lang ang marinig ang palakpakan sa paligid. Sumisipol pa si Jason at napapatakip naman ng mata ang anak nila. Ikaw kasi, ikaw ang nagsimula nun. Natatawa silang bumalik sa mesa. Pauupuin na sana niya ang asawa nang matanaw ang pamilyar na bulto ng katawan na papasok sa venue. Does he still exist? Bigla niyang napulot ang wine glass at nilagok ang natitirang laman niyon. Nagiinit kaagad ang ulo niya. Anino pa lang ng bagong dating. Gusto na niyang upakan at itapon palabas. Oh my God! Thanks God! Nakarating ka! Pansamantalang namatay ang musika sa paligid kaya dinig na dinig nila ang masayang boses naman ni Hana. Sinugod ka agad nito ng yakap ang bagong dating. Humiwalay ito kay Mami Riana at tumakbo itong papalapit kay Paulo na yon. Is that Paulo? Unbelievable. Tuwa ka agad ang nakikita sa mukha niya kay Miraya. No, hindi lang ito masaya. Mukhang kinikilig pa. Kasal nila pero ang asawa niya, nakuha pang ituon sa ibang atensyon. Sa kanya lang dapat. But this man was trying to steal the spotlight. Maging ang kanyang ina ay nakangiti rito. Nang mapadako ang mga mata ni Paulo sa kinaroroon na lang mesa ni Miraya, bahagya pa itong yumukod. Magalang itong nagpaalam sa umpukan ni na Mami Liana. Ibinigay muna kay Hana si Jacob at kampante ito naglakad papalapit sa kanila. Ilang hakbang pa ang nagawa nito nang huminto at lumingon sa entrance ng venue. Isa pang lalaki ang sumulpot doon na may bitbit na tila electronic car at nakabalot na regalo. Ngumiti kaagad ito sa naghihintay na si Paulo at magkasabay na lumapit ang mga ito sa kanilang mesa. Mira, congratulations! Gusto man niyang kuhanan ng asawa at ilayo sa lalaking ito. Pero alam niyang hindi pwede. Ayaw niyang lumikha ng eksena kahit pa nga kating-kati na siyang itulak ito papalayo sa kanya. I'm so happy na nandito ka.
I missed you, Paulo. Napainom siya muli ng alak. Kasal nila ngayon pero ang asawa niya, hayagang sinasabi na may namimiss itong iba. It was another man on his face. Matunog niyang naibaba ang wine glass sa mesa. Napalingon naman si Paulo sa kanya, pati na ang lalaking kasama nito, at wala siyang pakialam. Ano naman kung malaman nitong nagsiselos siya? Wedding nila, pero nginangat-ngat ng selos ang sistema niya. Congratulations! Hindi pa naman lumayas ang manners niya. Tumayo siya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. At ng isa pang kasama, nagpakilala ang lalaki bilang si Seth. Oh my God! Si Seth? Pumunta talaga dito? Hindi niya maunawaan kung bakit ganito kasaya ang asawa niya, na tila kinikilig. Iba rin ang ngiti ni Paulo. It was guarded pero nagniningning ang mga mata nito. I really have to go. Ang tinawag na Seth, ang sumagot sa malalim na boses. He was Irish based on accent nito. I'm glad I finally met you all. Maikli lang ang naging kumustahan nila. Bumalik na rin kaagad ang mga ito kina Hannah. What was that? His wife. Matamis itong nakangiti sa kanya. Ipinulupot nito sa leeg niya ang braso nito. Nagsiselos ka sa maling tao. Kumunot naman ang noo niya. Natawa naman ito. Nasundan niya ng tingin ang papalayong sina Paulo at Seth. Seth touched Paulo back like he was. Napalingon naman siya sa asawa. As he? Ngumiti lang ito at humilig sa dibdib niya. All this time na halos mamatay-matay ako sa selos kay Paulo. Pinagtatawanan mo lang pala ako. Humagkikik lalo ang kanyang asawa. May itinatago ring kapilyahan. Malaking tinik ang nabunot sa dibdib niya. Sa bait ni Paulo ay talagang tatalunin siya. Kung pipilitin lang nito. Naligawan ang kanyang asawa at nagpapasalamat siya dahil iba ang type nito. Lalaki ka nga talaga. Sinabayan na niya ng marahang paggalawang asawa. Mahina ang pang-amoy mo, mukha kang eng-eng, selos na selos ka. Hindi ko itinatanggi. Hinapit niya ito sa baywang. Sinadya niyang idikit dito ang kahindigan niya. Alam mo kung paano ako magselos, right? Ramdam niyang tumango-tango naman ito. Bulong niya sa tainga nito. Sinadya niyang masaling ng bibig ang dulo ng sensitibo nitong parte. Ipinantay niya ang mga mukha nila. At halos wala ng pagitan. Iisa lang naman ang itinatakbo ng mga isip nila. Kailangan pa ba nating tapusin to? Pwede na tayong umalis. Simpleng pagpapaalam lang ang ginawa nila sa anak nila. Pareho nilang pinupog ng halik ang mukha nito. Nagrereklamo na nga ito at pinapaalis na sila. Mas naging matagal pa ang pagpapaalam nila kay Lolo Alvaro. Hatid sila ng palakpakal at sipol ng mga naroroon habang magkahawak ng kamay na nilisan ang reception.